Amen. And again, kung hindi kalabisan sa inyo, let's all stand, mga kapatid, sa atin pong babasahin sa ating Bible. Praise the Lord. In Mark chapter 10, if I'm not mistaken, yung last time nating verse ni Pastor Jun, mga kapatid, dun po ako kumuha ng notes. Amen sa kanya. I-overview natin yon. On Mark chapter 10, verse 45. 10:45. Yan. Sa lahat ng may dala ng Bible, salamat. Start natin sa Mark chapter 10, verse 43. I'm sorry. Sa ating magagandang dilag sa likuran. Mark chapter 10, verse 43. In King James Version, sabi po, "But so shall it not be among you. But whosoever will be great among you shall be your minister." Diba? So, pinag-usapan natin dito ay mga servant, mga kapatid. "And whosoever of you will be the chief, mga kapatid, shall be the servant of all." And 45, "For even the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give His life a ransom for many." Let's bow, mga kapatid, our heads. Lord, salamat sa iyong biyaya, sa iyong kahabagan, Panginoon, at sa pagkakataon na muli, Panginoon, ang iyong lingkod ay makatayo sa likuran ng pulpito. Ikaw po ang mag-lead sa amin. Ikaw ang magbigay ng wisdom. Anoint your servant, O God. Hallelujah. At patuloy na ikaw po ang mabigyan ng kapurihan at maitaas, Panginoon, ang iyong mga salita, ang manguna. Hallelujah. At maghayag, Panginoon. Salamat pong muli sa iyong biyaya, O God. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Palakpakan natin minsan pang Panginoon. Hallelujah. To God be all the glory. Glory to Jesus. Amen. You may be seated. Ayan. Sabi nga ng Mark, mga kapatid, this is the topic ng ating pastor last week is servanthood. So, tinakal niya po yung the heart of a servant, mga kapatid, kung saan tayo pong lahat, mga kapatid, ay may calling po ng servanthood. So pag tayo po ay tinawag ng Diyos, mga kapatid, amen, tayo po ay dapat na maglingkod sa Kanya. Amen? So in God's kingdom, greatness is measured not, mga kapatid, by, hallelujah, sa atin pong mga position or anything, mga kapatid, but it is measured by service, not by status. So, sa karya ng Diyos, sa gawain ng Panginoon, ikaw ay nagiging great kapag, mga kapatid, ikaw ay naglilingkod. Amen? Nagbibigay serbisyo, mga kapatid, hindi lang dahil meron kang position. Hindi lamang may status ka. Ikaw ay youth, leader, or AMD, or LM, mga kapatid, hindi lang po ito, mga kapatid, ang sukatan. Amen? So, binigyan din tayo ng example ng ating butihing pastor, mga kapatid, which is Joseph, mga kapatid. Amen. He served faithfully in Potiphar's house, and syempre in prison, and syempre isa pa is sa tahanan ni Parao, which he became the second Parao, mga kapatid. Kanang kamay. So, di ba? Even Joseph, mga kapatid, ay nakarating doon sa posisyon na iniisip natin na napakaganda na. Amen? So, kanang kamay na siya. Pero hindi natin nakikita yung likod nun. Bago siya makarating doon, mga kapatid, anong sacrifices, amen, anong hirap ang dinaanan niya. Diba? Sabi nga, from pit to prison, and then to palace. Amen? So, his servanthood let God, his divine positioning, mga kapatid. So, hindi natin namamalayan sa paglilingkod pala natin, sa paggawa pala natin, mga kapatid, sa pagbibigay service pala natin sa mga anak ng Diyos, tayo pala ay nakikita ng Panginoon. Amen? Nakatingin ng Diyos sa atin, mga kapatid. Amen? Titignan niya sino yung nagbibigay ng tracts, sino yung humahayo, sino yung nangangamusta, mga kapatid, sino yung naglilingkod sa bawat kapatid natin, nag-encourage. So, nakatingin ng Panginoon. And then, dun tayo, mga kapatid, kinakount ng Diyos
na ilagay sa mga paglilingkod na kung saan hindi natin akalain na aabutin natin. Amen? Hindi natin akalain, ay, magiging youth leader pala ako. Magiging youth council pala ako. Or magiging LM, amen, advisor pala ako. So, hindi natin namamalayan, kinakount ng Panginoon yung ginagawa nating service sa Kanyang harapan, mga kapatid. So, another is, Jesus is the ultimate example of a servant. Amen. Alam naman natin yun, di ba? Hindi naman yun mangyayari, mga kapatid, at tatala sa Biblia kung hindi, mga kapatid. Because in John chapter 13, mga kapatid, 1 to 17 ay hinugasan ng Panginoon. Amen? Nagbigay service ang Panginoon sa kanyang mga disipulo. Jesus washed his disciples' feet. Diba? Sino narito nakahugas ng paa ng may paa? Yung manikurista lang namin, Sister Fran, diba? Ang hirap nun, mga kapatid. Pero sabi nga, nakikita natin sa istorya ng John chapter 13 na in the upper room, Jesus Christ, mga kapatid, He is the Lord, mga kapatid. He is a rabbi, a teacher, a master, where, mga kapatid, He took on, mga kapatid, His low life, mga kapatid, to wash the feet. Ang pinakamababang posisyon kung saan ay kaya niyang hugasan ng paa ng kanyang mga disipulo. Siyempre, pag master ka, di ka man lang yan pakikilusin. Maglilipit pa lang ng upuan si pastor, di ba kinukuha nyo na? Pero mga kapatid, si Jesus Christ, hindi. Mga kapatid, siya pa mismo ang naghugas ng paa ng kanyang mga disciple because it symbolizes, mga kapatid, of His humility. Yan. His love and selflessness, mga kapatid. Diba? Hindi niya iniisip yung sarili niya na mataas siya. But bagkus, mga kapatid, ginawa niyang modelo yung sarili niya, bagamat tayo, mga kapatid, ay mga anak na ng Diyos. Amen? We're blessed, mga kapatid, pero magagawa pa rin nating maglingkod sa marami, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. At sabi rin ng Philippians chapter 2, verse 5 to 8, mga kapatid, Jesus humbled Himself and became obedient even to the death on the cross. Pero yun, mga kapatid, hanggang sa krus, mga kapatid, mabigyan lang tayo ng service ng ating Panginoon. Mga kapatid, His whole life was defined by service and sacrifices. Diba? Si Jesus Christ talaga yung pinaka-example ng salitang sakripisyo. Hallelujah. Even His life, mga kapatid, ay ginawa niyang isang kapahayagan, amen, ng paglilingkod. Praise the Lord. So, another is Moses on Exodus chapter 14 hanggang 40. Kung babasahin niyo po yung chapters na yan, yan po ay istorya ng faithfulness ni Moses, mga kapatid, where he led the Israelites despite of complaints and opposition. Di ba? Pag kaya tayo nareklamuhan. Meron tayong mga tagasunod. Pag nagreklamo, di ba, gusto na nating iwanan. Habala ka dyan. Ganun na lang tayo, di ba? Tapos, sila na lang yung pagagawain natin. Palit tayo ng posisyon. Di ba? Ganun agad yung sa atin. Pero hindi si Moses, mga kapatid. He was been proclaimed the meekest man ever lived in the time of, mga kapatid, ng kanilang panahon. So, he is referred as a servant of God. Nilabelan talaga siya, mga kapatid, sa Biblia ng Deuteronomy chapter 34 na Moses was referred as a servant of God. So, di ba? Ang daming example, mga kapatid, sa Bible. At isa pa, mga kapatid, it is Ruth. Si Ruth, mga kapatid, ay he chose to be loyal and serve in service over her personal comfort. Si Ruth, mga kapatid, ay nag-serve, mga kapatid, at naging in place sa lineage po ni Jesus Christ. Nasa lineage po siya ni Jesus Christ, mga kapatid. Dahil mas sinakripisyo niya po yung kanyang sarili basta makapaglingkod lamang sa kanyang bayan, mga kapatid. Amen? So, ito po yung mga example sa Bible, mga kapatid, ng mga tao wherein they have a heart of a servant.
Also, in the New Testament, mga kapatid, syempre yung mga disciples, di ba? And one of them is Apostle Paul. So, si Apostle Paul, mga kapatid, is constantly referred as himself as a sacrifice of Christ. Di ba? Alipin ni Kristo. Sabi ng Romans chapter 1, verse 1. He endured the hardship, persecution, and imprisonment to serve the church. Even in prison, he wrote for the believers, mga kapatid. Amen? Sumulat siya para ma-encourage lang, mga kapatid, ang mga mananampalataya. Grabe, mga kapatid, ang hirap na dinanas niya. Pero, nagawa niya pa rin maglingkod sa Panginoon. Sana ganyan din tayo, mga kapatid, na mga anak ng Diyos. Bagamat tayo may mga pinagdaraanan, may hardship tayo sa buhay, may mga seasons tayo ng buhay natin na hindi natin aakalaing mangyayari sa atin. Pero we still continue to serve God, mga kapatid. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Another is Stephen, alam niyo naman yun, sa Acts chapter 6, mga kapatid, and 7. Yan. One of the first deacons who selected to serve the poor and the needy. Diba? Tayo kasi pagka nag-church, parang routine lang ng buhay natin. Pupunta ng Wednesday, pupunta ng Friday, pupunta ng prayer and fasting, then pupunta ng Sunday, uuwi. Pero iba sila, mga kapatid. Sila, naglingkod sila more than, mga kapatid, ng kakayanan nila. Like Stephen, mga kapatid, he served to the poor and the needy. His servanthood cost him his life. Diba? Kahit na alam niya, mga kapatid, na kapag nanampalataya ka kay Kristo, babatuhin ka hanggang sa mamatay. Noon, mga kapatid, hindi kinukulong. Diba? Hindi lang kinukulong, hindi lang, mga kapatid, itinuturo, hindi lang binibetray, mga kapatid. Ano pa? Binabato hanggang sa... Gano'n kaya kasakit yun? Di ba pag binato ka lang, dumugo yung noo, napakasakit. Paano pa kaya kung batuhin ka hanggang sa mamatay ka? Grabe, mga kapatid, yung sacrifices ng mga naglilingkod sa harapan ng Panginoon. Noon, mga kapatid, di ba? He cost him his life while serving the Lord, and he served as an example, mga kapatid, and was inspired by many. Tayo, mga kapatid, sana mag-iwan din tayo ng legacy sa buhay natin. Paano kaya pag ako namatay, Lord? Hindi kaya maraming matuwa kaysa... Diba? Parang naman, mga kapatid. But this time, mga kapatid, kinakausap tayo ng Panginoon. Amen? God is speaking to us tonight na mag-iwan tayo ng isang magandang, mga kapatid, halimbawa sa paglilingkod natin sa harapan ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Magkaroon tayo ng karakteristik ng isang servant, mga kapatid. Ano ba yung mga naging buhay nila? Diba? They are humble. They have the spirit of humility, mga kapatid. Diba? They put others more than their self. Diba? Ang hirap doon, mga kapatid. Tayo kasi, diba? Kunyari, merong gawain. Tapos may maki. May maki, shout out. Di ba? Inaay mo na yung maki ngayon. Gusto mo nang kainin. Di ba? Parang di ba? Umamin kayo, sinong naunang... di ba? Minarkahan mo agad, kailangan mauna ako sa maki na yun. Di ba, mga kapatid? That is natural man, mga kapatid. Pero, dapat, mga kapatid, maging, humble daw tayo, mga kapatid. Kahit sa ganong simpleng paraan. Amen? Kahit sa ganong napaka-simpleng way ng pamumuhay natin, dapat nakikita pa rin si Kristo, mga kapatid. Amen? Kaya ba natin na iba muna yung kumuha ng food kaysa sa atin? Diba, mga kapatid? Mahirap yun, diba? Mahirap yun. Mas gusto mo pa nga ikaw mauna. Pero, mga kapatid, that is servanthood. Take note of this. That is servanthood, mga kapatid. Yung merong mauuna kaysa sa'yo, mga kapatid. Yung hindi mo muna iisipin yung sarili mo. Kahit pa usapang pagkain yan, mga kapatid. Amen? Another is, let us be obedient. Sabi po, a servant respond to God's call. So, dapat masunurin daw. Pag sinabing magbigay, magbibigay.
Pag sinabing let's attend, mga kapatid, di ba? Ano man yung ating mga sari-sariling way, mga kapatid, ng ating paglilingkod sa harapan ng Panginoon, meron po talagang calling of obedience. Katulad ngayon, basta meron tayong marinig na salita ng Panginoon, mga kapatid, God is calling us to be obedient. Amen? Hinihingi ng Panginoon yan, mga kapatid, na tayo po'y maging masunurin sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng oras, mga kapatid. Amen? So, another is compassion. Yan, bakit tayo nagiging parang mahabagin, maawain, mga kapatid? Serving Christ by serving the least, mga kapatid. Amen? Yung parang nararanasan natin at nararamdaman natin sa isang tao na bakit ganun? Parang gusto ko siyang tulungan. Bakit kailangan ko siyang ipanalangin? Naku, mga kapatid, lalo na yung nakaranas po ba kayo ng yung pangalan ng tao or yung tao hindi maalis-alis sa isip nyo, ipag-pray nyo na agad, mga kapatid. God is calling you to be compassionate with that person, mga kapatid. If you need to, mga kapatid, visit that person or call that person, mga kapatid. Kamustahin natin sila. Because God is calling us to be compassionate, mga kapatid. Mahabagin, maalalahanin, mga kapatid. Amen. Kaya nga, humihingi ang salita ng Diyos ng let us all, mga kapatid, encourage one another and serve one another because tayo po'y tinuturuan ng Panginoon na magkaroon ng spirit of compassion, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. So, another is faithful. Faithfulness, mga kapatid, is one of the characteristic of a servant. Hallelujah. In Matthew chapter 25, verse 21, di ba? Anong huling sabi ng Panginoon? Well done, thou good and... Meaning, ano pong hinahanap ng Panginoon? Katapatan, mga kapatid. Hindi lamang mabubuting gawa, hindi lamang, mga kapatid, paglilingkod, kung hindi katapatan sa atin pong Panginoon. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Let's continue this, mga kapatid. Amen? So, another, mga kapatid, is yung binanggit natin kanina sa John chapter 13, verse 1 to 17, mga kapatid, yung pong naglingkod si Jesus Christ, 'di ba? Sa kanyang mga disipulo. I have an illustration, mga kapatid, na may isang towel. Pagpalagay na lang natin itong aking panyo. Yan. Malinis siya. Nakikita nyo naman, 'di ba? Brown lang siya pero malinis siya. Yung mga mata ko pa lang naman ang pinunas ko dito, hindi pa naman yung ilong ko. Nalinis siya, mga kapatid, di ba? I have a piece of cloth here with me. And malinis siya. Pero, mga kapatid, ano bang naiisip nyo kapag merong malinis na towel? Or malinis na panyo? O malinis na cloth? Bago. Ano pa? Bagong laba. Pareho lang yun, niloloko nyo naman. Malinis, 'di ba? Fresh, 'di ba? At ready to be used, mga kapatid. So, kapag ready siyang i-use, kunyari meron naman akong sandals na totoong marumi naman. 'Di ba? Marumi yung sapatos. Kung ipupunas ko yung malinis kong panyo sa sapatos, o yung malinis niyong panyo is ipunas ko sa sapatos ko, payag kayo? Nakasimangot agad si Celine. Nakasimangot siya agad, mga kapatid. Or, di ba, mga kapatid, kung meron akong malinis na gamit at ipupunas ko sa maruminyong gamit, di ba? Kunyari, meron ditong tumapon na tubig. Tumapon. Tissue. Yung panyo mo na lang yung natitira. Gagamitin mo ba? Di ba? Hindi. Tatawagin mo si Kuya Tolitz at pahahanapin mo ng maruming basahan, tissue, di ba? Marami sa atin, mga kapatid, ang marurumi ang sapatos. Marami rin sa atin ang may mga malilinis na towel. But, no one would dare to wipe their clean towels
with those dirty shoes. Di ba mga kapatid, kayo na rin sumagot kanina, sabi nyo, hindi. Hindi nyo ipupunas yung mga panyo ninyo o towel ninyo o malinis nyong cloth sa marurumi mga kapatid na bagay. Sabi pa nila, dirty. Ew. Di ba mga kapatid? Yan din po yung ipinapakita natin sa John chapter 13 verse 1 to 17. Basahin po natin mga kapatid kung hindi po kalabisan sa inyo. John chapter 13. Ayan. Now before the feast of the Passover, when Jesus knew, hallelujah, that he should depart out of his world unto the Father, having loved his own which were in the world, he loved them unto the end. Verse 2. And supper being ended, the devil having now put into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him. Verse 3, Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, and that he was come from God and went to God, he riseth from supper and laid aside his garments and took a towel and girdled himself. Hanggang 5 lang muna. Ayan. After that, he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet and wipe them with the towel wherewith he was girdled. Si Jesus Christ, yung towel niya, ginamit niya sa paa ng mga disciples. Yung mga paang yon, pag-usapan natin, saan galing yon? Galing sa construction. Galing yun sa paglalakad, di ba? Galing yun sa malayong travel. So, anong itsura ng paang yun? Madumi, maalikabok. Mga kapatid, kung saan, ang galing yun sa mga dusty roads, mga animal droppings, walang paved roads, mga kapatid, and, di ba, sobrang duming kalsada. Maruruming kalsada yung dinaanan ng mga paang yun. Which is hindi nangimi si Jesus Christ na gamitin yung sarili niyang towel. Saan daw galing yung towel niya? Towel wherewith he was girdled. Nasa bewang ni Jesus Christ, mga kapatid. Yung source nun, nasa kanya. Sa kanya galing yung towel, mga kapatid. Meaning, mga kapatid, meron po tayong kanya-kanyang kakayanan to serve others. Just like our towels, we have our gifts, our talent, our skills, our resources, mga kapatid, wherein God can use it for others. Amen? Mga kapatid. So, sabi pa dun, mga kapatid, Jesus gently wiped those dirty feet, mga kapatid. Amen? Eh kung ipunas kaya natin tong panyo ko dyan sa mga sapatos nyo. Diba? Mga kapatid, kung ikaw yung nasa kalagayan ko, are you willing, mga kapatid, to wipe the feet of your brothers and your sisters? Amen? Hallelujah. So this is a servant's towel. Look like. It is dirty. Amen? Are you ready to roll your sleeves, mga kapatid, para madumihan, para magsakripisyo sa gawain ng Panginoon? Kanina, kasasabi lang ni Sister Eve, mga kapatid, it is our month to pay our rent, mga kapatid. Amen? Are you willing to sacrifice, mga kapatid? Hallelujah. So, sabi po, mga kapatid, use and worn and stained by Jesus' love, mga kapatid. Nadumihan yung towel niya, mga kapatid. Amen? Nagkaroon ng maraming alikabok na mantsahan. Pero hindi siya nagdalawang isip, mga kapatid. Alam ba ni Jesus Christ na madudumihan yung towel niya? Ay, sigurado yun. Kitang-kita niya yung mga paa eh. Lalo na yung kay Judas. Galing pa yun sa templo. Di ba? Nakipagkita pa yung kung saan-saan, mga kapatid. Amen. Alam niya, syempre, mga kapatid, alam niya na, mga kapatid, madudumihan yung kanyang sapatos. Alam niya na mangyayari yon, mga kapatid.
Tayo rin mga kapatid, di ba alam din natin na dapat tayong maglingkod sa paanan ng Panginoon? Bakit di natin ginagawa mga kapatid? Tonight is the night, mga kapatid, that God is speaking to us that we serve God in sacrifices, mga kapatid. Maglingkod tayo sa Panginoon bagamat meron tayong mga frustration, hallelujah, meron tayong mga pagkakataon na tayo po ay nahihirapan, nadidisappoint, mga kapatid. May mga times na hindi natin namamalayan, mga kapatid, na narurumihan din tayo. Na tayo rin ay, mga kapatid, nabibigo sa mga pagkakataon na naglilingkod tayo sa iba. But still, mga kapatid, let us do it with love. Amen? Kagaya ng paggawa at pagganap ng ating pong Panginoon. Amen? Sa mga servants. Let's all do it with love. Being a servant means being willing to get dirty. Amen? Ready ka na ba, mga kapatid? Ready ka na ba? Na gumawa? Amen? Ready na ba tayong humayo? Ready na ba tayong magbigay, mga kapatid? Ready na ba tayo? Amen, na mag-pray para sa atin pong gawain, mga kapatid. Sabi nga, sa ikalalago at ikatitibay ng ating gawain, mga kapatid. Patuloy po tayong maglingkod sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Palakpakan natin ng Diyos. Even Jesus Christ, the King of Kings, didn't keep his towel clean. Baka, mga kapatid, di ba? Malinis pa yung towel natin. He got on his knees and served. Tuloy natin, mga kapatid. Verse 6. Tuloy natin, 1-17. Anong ginawa ni Jesus Christ? Praise the Lord. Sabi dyan, mga kapatid, and then cometh he to Simon Peter, and Peter said unto him, Lord, thou wash my feet? Dost thou wash my feet? Jesus answered and said unto him, What I do thou knowest not now, but thou shalt now know hereafter. Peter said unto him, Thou shalt never wash my feet. Sabi niya, wag po, Lord. Jesus answered him, If I wash thee not, thou hast no part with me. Take note, mga kapatid, pag hindi daw tayo, amen, gumanap, amen, katulad ng ginaganap ni Kristo, amen, hindi daw tayo part ng Panginoon. Amen? 9. Simon Peter said unto him, Lord, not my feet only, but also my hands and my head. Aba, ang mabuso naman. Abisado si Pedro, mga kapatid. Verse 10. Jesus said unto him, He that is washed needed not to save to wash his feet. Ayan. But is clean every whit, and ye are clean, but not all. Ayan. Sabi ng Panginoon, mga kapatid, hindi naman kailangan yung kabuuan mo yung nilinis kasi nilinis ka na ng Panginoon. Yung paalang kasi nga, maglilingkod siya sa marami. Verse 11. For he knew who should betray him, therefore said he, are not all clean. Diba? Kahit sabihin niya, kahit tinugasan ko na yung panang isa sa inyo, meron pa ring madumi. Ibig sabihin, gumagawa ng kasalanan. Verse 12. So after he had washed their feet and had taken his garment and was set down again, he said unto them, Know ye what I have done to you? Alam niyo ba kung anong ginawa ko sa inyo? Sabi ni Jesus Christ. So ipinaliwanag niya in 13. Ye call me Master and Lord, and ye say well, for so I am. 14. If I then, your Lord and Master, have washed your feet, ye also ought to wash one another's feet. Ngayon kayo'y napaglingkuran ko na. Diba? At ako'y pinapanginoon nyo na. Tinitake nyo na as your God, your Lord. Diba? Nahugasan ko na ang inyong mga paang. Kayo rin naman ay magwawash sa iba. So, ibig sabihin, mga kapatid, kung tayo'y tinawag ng Panginoon, nilinis niya tayo, binago niya tayo, hindi ba dapat din, mga kapatid, humanap din tayo ng tao pa, nalilinisin din ng Panginoon pa. Gamit tayo, mga kapatid. Amen? Sabi pa sa 15, For I have given you an example.
Sabi nga natin kanina, Jesus is the greatest example, mga kapatid, the ultimate example, that ye should do as I have done to you. Verse 16, Verily, verily, I say unto you, the servant is not greater than his Lord. Neither he that is sent greater than he that is sent him. 17, last verse. If ye know these things, happy are ye if ye do them. Sino daw yung magiging masaya? Yung naglilingkod, mga kapatid. Yung naghuhugas ng paa ng kanyang kapatid. Sabi ng Panginoon, kapag ginawa niyo lahat ng mga ito, yung ginawa ko. Diba? Mga kapatid, sabi niya, ganun din kayo ay magiging mga masasayang anak ng Diyos. Sino rito yung taong masaya? Masayang naglilingkod, mga kapatid. Amen? Sana masaya tayong naglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. Because, mga kapatid, Jesus Christ Himself got His knees down and served for others. So sana tayo din, mga kapatid, katulad din tayo ng Panginoon, that He has a real servanthood. It is not about, mga kapatid, only doing good. Amen? Hindi lang ito yung, mga kapatid, pakakainin natin ng mga kapwa natin, sasabihan natin ng magagandang salita, kung hindi paglilingkuran talaga natin sila. Amen? Ang kapwa natin, ang mga kapatid natin, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. So, ang paglilingkod sa harapan ng Panginoon, hindi yung pag-church mo dito, tapos merong nagbibigay sa'yo ng mga bagay. Amen? Tapos meron sa'yong nagkakaloob ng mga ganito. Hindi po ganun ang pag-church lang, mga kapatid, ha? Ang pag-church ay hindi lang yung kapag Sunday pupuntahan ka ng kapatid mo, ihahatid sundo ka. Amen? Darating ang pagkakataon, wala na maghahatid sundo sa'yo. Ikaw naman yung maghahatid at sundo. Amen? Hindi na palaging ganun, mga kapatid. Kaya huwag tayo magtataka na, ay, hindi na ako hinahatid sundo ni Sister Eve. Di na ako magsisimba. Di ba, mga kapatid? Dapat tayo matutong tumayo sa sarili nating paa. Darating at darating ang panahon na tayo po, mga kapatid, naman ang maglilingkod para sa iba. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Parang nung panahon, mga kapatid, ng ating mga kabataan, agad ba tayong naghugas ng bigas o nagsaing? Di ba hindi? Puro tayo tanong anong ulam. Pero pagkatapos nun, di ba natututo tayong magsaing? Matututo tayong isang magluto, kahit itlog lang. Pero darating ang panahon, di ba, iiwanan tayo ni nanay ni tatay, marunong na tayo mag-isa. Ganon din sa paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. May mga pagkakataon na tayo pa'y inaalalayan, mga kapatid. Tayo pa, mga kapatid, ay pinagkakalooban o inaasikaso. Pero darating din ang panahon na tayo naman yung mag-aasikaso para sa iba. Di ba, makakalimutan na natin na lagi tayong dapat mauna sa hapagkainan. Pero ngayon, inuuna na natin yung iba papunta sa hapagkainan, mga kapatid. Amen? Ganyan po ang servanthood, mga kapatid. Kalimutan natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Hindi po kinakalimutan na parang wala ka ng part, mga kapatid. Hindi po. Ang sinasabi natin dito, nakakalimutan natin yung sarili natin is, uunahin lang natin yung iba, mga kapatid. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. So, real servanthood isn't about only doing good. Hindi lang palagi sa pagiging mabuti. So ngayon, mga kapatid, tatanungin ko po kayo, kamusta na po ang inyong mga towels? Malinis pa rin ba? Nakatupi pa rin ba ng maayos? 'Di ba? Tagong-tago pa rin ba? Mga kapatid, abay gamitin natin yan. Amen? Gusto ng Panginoon, mga kapatid, na sa gabing ito, yung malinis, kapatid, at maayos mong towel ay magamit mo. Sabi po, is it clean or lack from use? Is it dirty from serving others like Jesus did? I encourage and admonish everyone, mga kapatid, na let's find one act, amen, of a humble service so that, mga kapatid,
magawa nating paglingkuran ang Panginoon. Amen? Praise the Lord. Paglingkuran natin, mga kapatid, ang Panginoon sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa isa't isa. Sabi nga, even if it is unseen, thankless, or hard, even if serving is difficult, mga kapatid, paglingkuran po natin ang ating pong Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God! Hallelujah! So, dapat, mga kapatid, palagi tayong willing and available, mga kapatid, sa gawain ng Panginoon. Hindi yung nauuna yung excuses natin, mga kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon. 'Di ba? Palaging, sabi nga ng ating buting pastor, mga kapatid, okay lang naman magtrabaho. Okay lang naman, mga kapatid, na gumawa tayo ng mga bagay, amen, na makakapag-develop sa ating kakayanan and skills, mga kapatid. But there, mga kapatid, at the back of our mind, of our hearts, mga kapatid, bakit hindi tayo nagiging masaya? Because, mga kapatid, our calling is to serve our brothers and sisters. Our calling, mga kapatid, is servanthood, mga kapatid. Our calling is to stay humble and obedient to the Word of God. So pag hindi natin yun nagagawa, mga kapatid, nagkakaroon po ng, amen, kakulangan, amen, yung atin pong mga kaluluwa. Sabi nga kanina ni Sister Rhea, kahit pagod na pagod, pero pag nasa gawain tayo ng Panginoon, bakit tayo na-energize, mga kapatid? Sapagkat napupunan natin, mga kapatid, yung pagtawag ng Panginoon sa atin sa paglilingkod sa Kanyang harapan. Amen? Praise the Lord. So patuloy tayo maglingkod, mga kapatid, kahit na mahirap. Amen? Kahit na maraming disappointments, mga kapatid. Hallelujah. Basta yung towel natin, mga kapatid, ay nagagamit. Basta palagi siyang nagagamit, mga kapatid, at narurumihan, mga kapatid, maniwala po kayo, mga kapatid, yan po ay palaging papanatilihing bago ng Panginoon. I-replenish siya ng Diyos, mga kapatid. Amen? Palalakasin tayo ng biyaya ng Panginoon. Amen? Palalakasin tayo, mga kapatid, ng joy ng Panginoon. Amen? At patuloy tayo, mga kapatid, na makapaglilingkod ng may kasamang pag-ibig sa harapan ng Panginoon. Praise the Lord! Hallelujah! Let us always get on our knees, mga kapatid. Amen? So, let us serve like Jesus. Amen? Servanthood is not a task. Hindi lamang ito trabaho, mga kapatid, but it is an identity. When we serve others, when we serve our brothers and sisters, mga kapatid, we are being Christ-like, mga kapatid. Nagiging, mga kapatid, tagapaglingkod tayo ni Kristo. When we serve, we reflect the heart of Jesus Christ. We reflect the spirit of love, mga kapatid. Amen? So, ngayong gabing ito, mga kapatid, God is calling us today, hallelujah, to be used by Him. Sabi ng Galatians 5:13, this is my conclusion, mga kapatid. Galatians 5:13, amen, let us love and serve others, mga kapatid. For, brethren, ye have been called unto liberty, only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love and serve one another. Palakpakan natin ang Panginoon. To God be all the glory. I hope, mga kapatid, I encourage everyone sa mga salita po na ito na aking iwan sa inyo sa gabing ito. Glory to God. Amen. Meron po kayong tanong? Praise the Lord. Tanong po, mga kapatid. Wala? Ako na lang magtatanong? Joke lang po, mga kapatid. So, again, mga kapatid, I encourage everyone na I just used the illustration of a towel, but it is ourselves, mga kapatid, ang gamitin natin sa harapan ng Panginoon. Amen. Maaaring iniisip natin na wala tayong part sa gawain ng Panginoon. Iniisip natin na nakakapagod magsimba. Parang paulit-ulit yung routine. But no, mga kapatid. When we see our purpose, when we understand why we are here, mga kapatid, magagawa natin paglingkuran ng Panginoon ng masaya. Magagawa natin paglingkuran ng ang Panginoon ng buong puso natin.
At hindi natin makikita yung tinatawag na sakripisyo. Binabanggit lang natin dito yung hardship. Amen. Yung hirap, mga kapatid, yung mga pain, and then yung struggle. Pero alam natin sa likod nun, mga kapatid, bagamat tayo'y naglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, na tayo'y struggle, pero ang puso natin ay masaya sa harapan ng Panginoon. Tayo'y naglilingkod, mga kapatid, ng may kasigasigan, amen, at tamang espiritu sa harapan ng Panginoon. Yun ang pinaka-importante, mga kapatid. Yung ang Panginoon ay nasa atin, mga kapatid. If you will see all those examples in the Bible, palaging binabanggit doon, because the Lord is with them, mga kapatid. So manatili sa atin ang biyaya at espiritu ng Panginoon para manatili rin tayong naglilingkod sa harapan ng Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. Amen. So Sister Rhea, may tanong ka? Diba po, we serve God. We serve God and we serve His people. Diba sabi niyo po, use whatever skills you have, gifts you have. Di ba po, katulad ni Moses, di ba? He gave his all to serve millions of people na nilabas. Tinulungan niyang, sinabihan siya ng Panginoon na ilabas sila sa Egypt. Is it a sin po ba na katulad ni Moses? Pag, halimbawa, di ba, for example, ginagawa mo naman yung lahat dun sa person na yun na you dedicate yourself, na ginagawa mo kung pinapakain mo siya sa labas, ini-invite, pinagpipray, binibigyan mo minsan, pinapaabotan mo pa. Example lang naman po ito. Wala na man akong sinasabi ang specific scenario na nangyari. Disclaimer lang po. Pero for scenarios like that, na kapag yung sabi ni Pastor na compassion fatigue ka na, like katulad ni Moses na nagawa niya naman lahat pero nagreklamo pa rin yung tao, hinampas niya yung bato. Kasalanan po ba yon na mapagod ka na paglingkuran yung tao? Kasalanan po ba yon sa Panginoon? Yan po. If tutukuyin natin, mga kapatid, yung para sa akin lang ha, may confession. Kung susuriin natin at babasahin natin mabuti yung story ni Moses, mga kapatid, nagalit siya. Amen. At pinalo niya nga yung bato, which is ang sabi ng Panginoon, di ba? Kakausapin lang naman niya. Pero still, lumabas yung tubig. God still honors Moses. Siguro, mga kapatid, sabihin natin na may human nature pa rin tayo. Nagagalit tayo, amen, napofrustrate tayo, na-upset tayo. Sabi ko nga, maaaring dumaan tayo sa struggle ng paglilingkod sa harapan ng Panginoon. Pero sa tingin ko naman, mga kapatid, hindi naman kasalanan yun. Ang kasalanan is complaining, ang sabi ng Panginoon, di ba? Hindi naman siya nagreklamo, di ba? Hinampas niya lang naman yung bato, di ba? Sa frustration niya. Pero hindi naman siya, sinabi niya pa nga sa Panginoon, Lord, huwag kang magalit sa kanila. Di ba? Nung nagpe-pray si Moses, sa akin na lang. Ako na lang yung burahin mo kundi ako nagkakamali sa aklat ng buhay. Kapalit nila. So, grabe yung sacrifices ni Moses, mga kapatid. No? Para sa akin naman siguro, kung hindi ka magko-complain sa Panginoon, hindi yun magiging kasalanan. Normal lang naman napapagod. Diba? Palagi natin sinasabi dito, it is okay not to be okay. Pero, ang mali doon, if you will still not okay, hanggang kailan ka hindi magiging okay. Diba? Andyan ang salita ng Panginoon para encourage tayo. Lagi tayong ini-encourage sa likuran ng pulpito ng ating mga leaders na magpatuloy lang tayo. Marami talagang frustration, di ba? Lagi natin sinasabi. Lagi nating tinuturuan, mga kapatid natin na magpatuloy. So I think, mga kapatid, di ba, that is only a nature. Nature ng tao yun na magalit, ma-frustrate. Pero kung hindi ka mananatili dun sa frustration at galit mo, at hindi yun lumabas na complaining and anger, I think that is not a sin. Papasok lamang tayo dun sa pagkakaroon ng kasalanan kung mananatili ka dun at magkakos yun ng another dilemma, na which is nagiging rooted na sa puso mo. Magkakaroon ka na ng galit, ng bitterness,
na yung paglilingkod mo ay mapapalitan na ng, di ba? Mali. Mapapalitan na ng, napipilitan ka na lang maglingkod sa Panginoon. So, yun sana yung hindi natin maramdaman, mga kapatid. Yun yung troubleshoot natin sa gabing ito na pag naglilingkod tayo sa Panginoon, sana hindi tayo napipilitan. Naglilingkod tayo ng buong puso natin at nararamdaman natin na alam nating totoo yung paglilingkod na meron tayo, mga kapatid. Amen? So, katulad din ni Moses, mga kapatid, di ba? Pero, mga kapatid, meron pa rin yung consequences. Tingnan niyo yung nangyari kay Moses, mga kapatid, di ba? Hindi po siya nakapasok, mga kapatid, sa land of promise. That is a scenario and a symbolical way of telling, God is telling us na kung hindi rin tayo magbabago ng attitude and character natin, mga kapatid, maaaring magkaroon din tayo ng pagkakataon na hindi rin tayo makapasok sa biyaya ng Panginoon, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. So, okay po ba, Sister Rhea? If may further na answer si Pastor June, ipaparating ko na lang sa inyo po, mga kapatid. So, another po, may question pa po? Amen? So, I believe na okay naman po yung sagot. Okay na po? Praise the Lord. So, palakpakan natin minsan pa ang Panginoon. Salamat at sana naliwanagan po tayo sa